Ako si Great. Ang taong nasa harap ko ay aking kaaway, Serena. Dahil lang sa nanay ko, aksidenteng nasagi ang kanyang damit. Sinira niya ang dalawang kamay ng nanay ko at itinulak siya sa dagat. Dinala ko siya sa korte. Sinusubukang gamitin ang batas para bayaran niya ang nararapat na parusa. Ngunit hindi ko inaasahan na ang abogadong nagtatanggol sa kanya ay sarili kong asawa, ang nangungunang abogado ng lungsod ng Ilog, Vincent Gray. Ang kabalintunaan ay, noon pa man, malinaw na tinanggihan niya si Serena at tiyak na pinili ako. Vincent, si Serena ay anak ng pinakamayamang tao. Mahilig siya sa iyo sa loob ng maraming taon at ayaw mo siya? Igiit mo bang pakasalan ang anak ng isang kasambahay? Gusto mo ba akong patayin? Mahal ko lang si Grate. Iniligtas ng nanay niya ang buhay ko noon. Ang buhay kong ito ay para protektahan at alagaan sila. Ikaw. Noon, nagkunwari si Vincent ng mahusay. Pinaniwala niya ako ng totoo na labis niyang kinamumuhian ang walang tigil na paghabol ni Serena. Vincent, 3 araw ka nang hindi umuuwi. Patay din ang telepono mo, sabi nila. Kasama mo si Serena sa lahat ng oras. Totoo ba yun? Great. Ang pamilya Gris at pamilya Luis ay may kamakailang pakikipagtulungan sa negosyo. Si Serena ang contact person. 1 taon. Bigyan mo ako ng 1 pang taon. Kapag lubusan ko ng inaako ang negosyo ng pamilyang Gris, hindi na natin kakailanganing makipagtulungan sa pamilya Luis. Hindi ko na siya kailangang makita muli. Siya. Tahimik akong naghintay ng 1 taon. Pinagmamasdan ko siya at si Serena kahit saan. Umunlad ang pakikipagtulungan ng Gris at Luis. Ngunit ang natanggap ko sa huli ay ang mabangis na pagkamatay ng aking ina. Nawala ang kanyang katawan sa dagat. Ang paratang na itinulak ni Serena ang biktima sa dagat ay walang direktang ebidensya. Iyong kamahalan, ibinababa ko ang aking kaso. Hinihiling ko sa hukuman na hatulan ang akusado, si Serena Luis, na hindi nagkasala. Hindi nagkasala? Vincent Gray, ito ba ang paraan ng pagbabayad mo sa iyong biyenan? Ang iyong tagapagligtas? Sa pamamagitan ng pagmamakaawa ng kawalang sala para sa pumatay sa kanya? Lahat ay tumayo. Ang hukuman na ito ay nagpapasiya na ang nagsasakdal, si Great Queen, sa kanyang mga paratang laban sa akusado, si Serena Luis, para sa mga di umano'y krimen. Ang ebidensya ay hindi sapat, hindi nagkasala. Akusado, Serena, ay napawalang sala at pinalaya kaagad. Great. Pirmahan mo itong liham ng paghingi ng tawad para sa paninirang puri at ibababa ng korte ang mga paratang laban sa iyo para sa paninirang puri kay Serena. Paninirang puri? Vincent, pinatay niya ang aking ina at gusto mo akong humingi ng tawad sa kanya? Vincent, huwag mong kalimutan, ako ang iyong asawa. Eksakto dahil ikaw ang aking asawa. Hindi ko kayang manood lang at hayaan kang magkamali. Vincent, ito ba ay hindi mo kayang panoorin akong magkamali? O nailipat mo na ba ang iyong pagmamahal at nahulog na kay Serena? Yung kaibigan noong bata ka na humahabol sa iyo ng mahigit 1 dekada? Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo ang iyong ina. Kung tumanggi kang pumirma, wala akong choice kundi ikalat ang abo ng iyong ina sa dagat. Vincent, binabantaan mo ako gamit ang abo ng aking ina? Tao ka pa ba? Ang pagkamatay ng aking ina ay hindi aksidente. Sa araw na nangyari ito, tinawagan ako ng aking nanay. Narinig ko ito. Narinig ko siyang sumigaw sa aking nanay. At narinig ko ang mga hiyaw ng aking ina. Tama na. Lumaki kaming magkasama ni Serena. Siya ay may mabuting puso. Hindi siya kaya nasaktan ng sinuman. Mayroon ka. 30 segundo pa. Walang paghingi ng tawad? Kung gayon, ang abo ng iyong ina ay hindi maililibing. Ikaw lang ang may kasalanan. Pipirma ako. Pipirma ako. Huwag ikalat ang abo ng aking ina. Pipirma ako. Masaya ka na ba ngayon? Ibalik nila ang urn ng aking ina. Gusto mo pa ba ang abo ng iyong ina? Sa panaginip mo, Vincent.
Serena, anong problema? Ang sakit ng ulo ko. Dadalhin kita sa ospital. Hindi! Huwag ikalat ang abo ng aking ina. Pumirma na ako. Vincent. Pumirma na ako. Vincent, sabihin mo sa kanilang tumigil. Nanay, hindi. Nanay. Pasensya na. Vincent, Serena, dahil hindi kayo parurusahan ng batas. Kung gayon, gagawin ko ito ng mag-isa. Kumusta? Kailangan kong mag-schedule ng peking rescue sa kamatayan? 1 buwan mula ngayon? Sanhi ng kamatayan. Homicide. Vincent, dahil wala kang awa, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa ang aking pagiging inosente, ang pagkamatay ng nanay ko. Ako mismo ang mag-aayos ng mga utang na ito. At para sa iyo, ayaw na kita. Saan ka galing? Ang sugat sa noo mo. Paano nangyari iyon? Kaya, great. Kagaling lang ni Serena. At kamakailan, baka lilipat siya sa amin. Kailangan kong sobrang maasikaso ka. May lactose intolerance siya, kaya walang masyadong malamig. Ang tulog niya para sa kagandahan. Kailangan niyang matulog hanggang 10:00. Gayun din, gawing juice ang prutas. Ito ay listahan ng iba pang dapat tandaan. Vincent, gusto mo akong mag-alaga sa kanya? Great. Dati kang nagtatrabaho bilang yaya para sa pamilya Gris. Ang pagtitiwala sa kanya sa iyo ay nagbibigay sa akin ng mas malaking kapayapaan ng isip. Yaya? Magdagdag ng alak. Si Great ay asawa ko. Paano mo siya tinawag na yaya? Ang iyong $200 milyong na kasunduan sa Grupo Gris ay tinatapos agad-agad. At ngayon, binabawi mo ang iyong salita, hinihiling sa akin na maging personal na yaya para sa aking kaaway. Siya. 30 araw na lang ang natitira. Vincent, Serena, sana kayanin mo ang presyo ng pagkakaroon mo sa akin bilang iyong yaya. Great. Alam kong gising ka. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo tungkol dito. Tungkol sa nanay mo. Maaari kong ipaliwanag. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Alam na alam mo na si Serena ang pumatay sa nanay ko. Siya ang pumatay sa iyong tagapagligtas. At ipinagtatanggol mo pa rin siya? Vincent, hindi ba nasasaktan ang konsensya mo? Great. Sa totoo lang, hindi. Vincent, ang higaan sa guest room ay napakatigas, napakadilim. Natatakot akong mag-isa. Kailangan kitang kasama sa pagtulog. Great. Kita mo, hindi pa ganap na gumagaling si Serena. Pwede bang manatili muna sa ibang kwarto? Dahil gustong-gusto ni Binibining Lewis ang higaang ito, ibibigay ko na sa iyo. Hindi lang itong master bedroom, ang higaang ito at ang lalaking ito kasama nito. Wala na akong gusto sa kanila. Pero wag mong isiping payapa mong mapapanatili ang mga iyon. Lahat ng pagnanakaw at pinsala na dulot mo ay may malinaw na presyo. Serena, tinanggap ka ni Ginoong Gris at siya mismo ang nag-aalaga sa iyo. Nasa isip ka niya. Sa nakaraang 2 taon, ang pagsasamahan sa pagitan ng pamilya Gris at pamilya Luis ay lalong lumakas. Kahit ako, nakikita ko iyon. Hindi kaya ni Ginoong Gris ang mawala ka? Ang pagpapakasal ninyong dalawa ay oras na lang. Tama. Kung tatanungin mo ako, ang isang makapangyarihang pamilya ay dapat magpakasal sa isa pang makapangyarihang pamilya. Perpektong magkasya iyon. Hindi tulad ng ilang katulong na nagtatangkang sumiksik sa kama. Isang maya sa mataas na sanga ay isang maya pa rin. Hindi ito maaaring maging isang phoenix. Great. Ano ngayon?
Great. Itong kape na ginawa mo. Mukhang basura. Nakakadiri kahit tingnan. Naiintindihan ko. Gagawa ako ng panibagong timpla. Anong meron sa ugali mo? Ikaw ang katulong ni Serena. Paano ka nangahas na pandirihan siya? Dapat kang nakaluhod at humihingi ng tawad. At nagmamayabang ka pa? Alam mo kung bakit pinasuot ka namin ng uniforme ng katulong ngayon? Ito ay para ikaw ay malaman ang iyong lugar. Ang posisyon ng kabataang may bahay ng pamilya Gris ay para lang kay Serena. Tumigil ka. Sino ang nag-utos sa iyo na apihin siya? Vincent, hindi kasalanan ng mga kaibigan ko. Si Great iyon. Naglagay siya ng gatas sa kape ko. Vincent, ang sakit ng tiyan ko. Great. Malinaw kong sinabi sa iyo, si Serena ay hindi natutunaw ang gatas. Hindi ko ginawa. Nagpapanggap siya. Great. Alam ko na lagi mo akong kinamumuhian dahil sa nangyari sa iyong ina. Ngunit ang iyong ina ang nagtangkang pumatay sa akin. Aapihin mo ba ako tulad ng ginawa niya? Serena, okay ka lang ba? Buti na lang gatas lang ang nasa kape. Kung lason iyon, Ginoong Gris, kung malaman ng ama ni Serena na ginawan ng ganito ni Ginang Gris si Serena, ang pagsasamahan ng ating mga pamilya ay maaaring magkaproblema. Great. Ganon ka ba kasabik na makulong? Ma'am sir, dalhin si Ginang Gris at ikulong sa basement na silid. Wag! Alam mong takot ako sa saradong espasyo. Hindi ako makapasok doon. May mga insekto at daga. Mamamatay ako. Hindi pa ako nakakapaghiganti. Hindi ako pwedeng mamatay. Dalhin siya. Vincent, palabasin mo ako. Hindi ako pwedeng mawalan ng malay. Hindi ako pwedeng mamatay. Serena, Vincent, ang sakit na ipinaranas mo sa akin ngayon. Gagantihan kita ng 1,000 beses. Great. Great, gising. Tigil na sa pagtulog, okay? Great. Halika na. Alam kong galit ka. Pero graate, mali ang ginawa mo. Kahit anong mangyari, hindi mo dapat saktan si Serena. Naniniwala ka agad sa kanya? Uy, tama na. Huwag kang mag-alala. Ang abo ng nanay mo, pinasagawa ko na sa isang master ang ritual para sa kanya sa tabing dagat. Kaya huwag ka nang gumawa ng gulo, okay? Pero ang kalagayan ni Serena ang talagang mahirap ngayon. Ano bang mahirap sa kanya? Si Serena, siya, ay pinalaki sa layaw mula bata. Sa pagkakataong ito, sobra mo siyang natakot, hindi nila mahanap ang dahilan. Hindi siya makatulog buong gabi. Naapektuhan na nito ang kooperasyon ko sa Grupo Luis. Sinabi ng master na kinonsulta ko, ang taong nanakit sa kanya, ikaw yun. Kailangan gumawa para sa kanya ng isang protektadong pulseras na tinik sa pamamagitan ng kamay. Vincent, nagbantay ka sa tabi ko. Sana magising ako. Para lang kay Serena? Hindi mo ba nakikita ang itsura ko ngayon? Uy, nakagat ka lang ng ilang insekto. Pero si Serena, isang kindat man lang hindi nakatulog buong gabi. Kailangan kong isipin ang kooperasyon ng mga pamilya natin tungkol sa ating kinabukasan na magkasama. Ang pulseras dapat matapos ngayong gabi. Great. Maging makatwiran ka. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo rin. Para sa ikabubuti ko? Gagawin mo akong yaya sa babaeng pumatay sa nanay ko ay para sa ikabubuti ko? Pagpapakintab sa akin ng pulseras na tinik para sa kanya ay para sa ikabubuti ko? Vincent, hindi mo ba naisip na ang ideya mo ng mabuti ay medyo masyadong abstract? Great. Tiisin mo na lang, okay?
Tulungan mo ako ngayon lang. Pangako, kapag tapos na ang kooperasyon ng Grace at Luis at ganap nang gumaling si Serena, tayo makakabalik sa dati nating samahan. Paano kung tumanggi ako? Ikukulong mo ba ako muli sa silid na iyon? Hahayaan mo ang mga insekto at langgam patuloy akong kagatin hanggang mamatay ako? Kung tatanggihan mong gawin, kailangan kong ipaubaya sa mga bodyguard na tulungan ka. Ang pulseras na gawa sa sanga ng tinik ay pinakamabisa kapag nabahira ng dugo ng tao. Ma'am, pasensya na po dito. Sabi ng master, ang mga tinik sa mga sanggang ito, dapat mong tanggalin gamit ang iyong mga daliri, at saka, bawat butil. Dapat kinisin, sa pamamagitan ng kamay gamit ang papel de lia. Great, pasensya na. Kapag tapos na ang kooperasyon ng Grace at Luis, lahat makakabalik sa dati. Vincent, epektibo talaga ang pulseras na ito. Nung isuot ko, nawala ang sakit ng ulo ko. Mabuti naman. Vincent, Serena, isang pulseras na tinik na nabahira ng dugo ng tao. Ito ba ay isang anting-anting na nagliligtas ng buhay? O isang nakamamatay na sandata? Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Kapag naipadala na ang liham na ito, malamang wala na ako. Nakatakda itong ipadala sa isang buwan mula ngayon. Nanay, ang iyong anak na babae ay maghihiganti para sa iyo. Serena, Vincent, lahat ng nanakit sa aking ina ay nararapat mapunta sa impyerno. Great. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinira lahat ng mga bulaklak na ito? Hindi ba iyon ang paborito mo? Iyon ang mga itinanim ko para sa iyo gamit ang sarili kong mga kamay noon pang mga nakaraang taon. Ang mga ugat ay bulok na. Kung hindi ko inalis ang mga iyon, mamumuo lamang at mabubulok. Sige lang. Mamaya, bibilhan kita ng mga bago. Ngayong gabi, kami ni Serena ay pupunta sa isang salu-salo ng hapunan. Sabi niya sana makasama ka rin. Si? Serena, ano pang mga lansihin ang nasa iyong manggas? Serena, napakabait sa iyo ni Ginoong Grace. Ang haute couture gown na ito, ikaw ang una sa buong mundo na nakasuot nito. Oo, narinig ko na ilang araw ang nakalipas upang agawin ang gown na ito mula sa isang mayamang negosyanteng taga Paris. Nakipagpustahan siya at nakipagkarera sa kanya. Nasaktan pa niya ang kanyang braso. Kaya nasaktan siya sa pagguha ng gown na iyon para kay Serena. Huwag na banggitin. Dumudugo si Vincent ng sobra noong oras na iyon. Nasaktan ang puso ko. Binibining Queen, hindi mo ba ako sinisisi sa pagkakasugat ni Vincent dahil sa akin, hindi ba? Kaya binibining Luis, espesipikong inanyayahan ako dito. Para lang panoorin kang magyabang? Ito ay wala lang. Noong mga panahong iyon, upang pakasalan ako, si Vincent ay handang bugbugin hanggang mamatay ng matandang iyon. Ngayon, nakakuha lang siya ng kaunting sugat para sa iyo. At nagyayabang ka na. Great. Bakit mo pa binanggit iyon? Ano? Ginoong Grace at binibining Luis, perpektong magkapareha, laging magkasama. Kung kaya mong gawin, dapat kaya mong hayaan ng mga tao na pag-usapan ito. Binibining Luis, gusto kong paalalahanan ka. Nasa kasalukuyan, ako ay asawa pa rin niya. Sa araw na magdiborsyo tayo at mamatay siya para sa iyo, saka ka pwedeng pumunta at magyabang sa akin. Saka ka lang magkakaroon ng karapatan. Mga kilalang panauhin, ang auction ngayong gabi ay opisyal ng bukas. Si Great ay kakaiba ang kilos ngayon. Ano bang nangyayari sa kanya? Buwisit. Sige, Serena, huwag kang magalit. Ngayong gabi, kung ano man ang mapansin mo, lalabanan ko ito at kukunin para sa iyo, hanggang sa hindi ka nagalit, okay?
Si, Kalimutan mo na. Ang pagtutulungan ng pamilya Grace at ng pamilya Luis ay malapit nang matapos. Hanggat hindi nagdudulot si Serena ng anumang problema sa panahong ito. Kapag natapos na ang proyekto at nakuha ko na ang pera, makakapunta ako sa ibang bansa kasama si Great at magsimula ng bagong buhay. Great, maghintay ka lang ng kaunti pa. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ating kinabukasan. Ang espiritu ni Nanay sa langit ay mauunawaan. kaya bibilhin mo ako ng kahit ano? Kahit ano pa ito, basta gusto ko. Siyempre, nangako ako kay Tito Luis na aalagaan kita ng mabuti. Eto, maupo ka. Susunod, ang unang batch ng mga item. So, may nakikita kang gusto? May dalawa na mukhang. Medyo kawili-wili. Kaya kukunin natin pareho. Sky Lantern. Ang item na ito ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Sky Lantern. Ang pinturang ito ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Nakuha ni Ginoong Vincent Gray. Sky Lantern. Ang Pink Star. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Sky Lantern. Binabati kita, Ginoong Gray. Serena, si Batang Ginoong Gris ay talagang baliw sa iyo. Handang gumastos ng sobra para lang ipagmayabang ka. Hindi tulad ng iba, siya ay may titulong Mrs. Pero wala siyang nakukuha. Ang susunod na item ay mula sa koleksyong imperial ng Qing, isang imperial green jadeite ring. Panimulang tawad, 50 milyon. Vincent, ang ganda nito. Gusto ko ito. Sky Lantern. Binabati kita, Ginoong Chen, sa Sky Lantern. Sino ba yon? Hindi ba yun ang tanyag na pervert na artista Ginoong Chen? Narinig ko laging naghahanap ng iba't ibang uri ng modelo. Ano ba talaga ang habol ng lalaking yon? Vincent, talagang gusto ko ito. Kung di ko makuha, hindi ako kakain ngayon. Ginoong Chen. Sabihin mo ang presyo. Kahit 10 beses o 100 beses. Walang tutol. Batang Ginoong Gris. Alam mo kung paano ako kumilos. Pera ay hindi naging mahalaga sa akin. Kamakailan lang, nawawalan ako ng inspirasyon sa paglikha. Kailangan ko ng modelo. Ang asawa mo rito ay mukhang maganda ang potensyal. Kung siya ay magpapose para sa akin bilang modelo ng tao kahit 1 beses, ang singsing na yun ibibigay ko sa iyo sa orihinal na presyo. Kaya, ito pala ang plano ni Serena mula pa sa simula. Gusto niyang gamitin ang kamay ng iba para hiyain ako. Vincent, Pag-iisipan ko. Hindi ko gagawin, Vincent. Huwag kang mangahas na gamitin ako para pasayahin si Serena. Babaeng yon. Great. Teka. Sinabi ko lang na pag-iisipan ko. Hindi naman talaga ako pumayag. Teka, kumalma ka. Tingnan mo, ikaw mismo ang nakakita. Si Serena ay gumagawa ng napakahusay ngayon. Kapag nakabawi pa siya ng kaunti, makakaalis na siya. At si Ginoong Chen ay nagsabi lang na kailangan mong maging modelo niya para sa isang photo shoot. Pagkatapos ay ibibigay niya ang singsing na yon. Hindi ba sa tingin mo, ay kaya mong... Imposible. Si Chen na yun ay isang kilalang manlalaro sa bilog. Ang mga kinukunan niya ay pawang. Ano ba tingin mo sa akin? Mayroong something sa inumin na ito. Pasensya na, Great. Ito na ang huling pagkakataon. Ginagawa ko ito para sa ating kinabukasan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya hahayaang dumampi sa iyo. Binibining Queen. Ang ganda mo. Lalo na sa lens ko. Lumayo ka sa akin. Pervert ka. Havet pa ako? Binibining Queen. Mahaba ang gabi at marami pa akong handa para sa iyo. Pwede tayong dahan-dahan. Kung tutuusin, may isang tao na nagbayad sa akin ng malaking pera para siguraduhin na sirain kita. Lumabas ka. Libu-libong babae na ang nakuhanan ko ng litrato, pero ikaw ang una na personal na inihatid ng sarili niyang asawa. Ikaw, ang una. Hiwalay na kami.
Hindi na siya ang asawa ko. Serena, maligayang kaarawan. Mula ngayon, kung ito man ay gown o singsing, kung gusto mo, maghanap ako ng paraan para makuha ito para sa iyo. Kung magpapakuha lang siya sa akin bilang modelo minsan, ibebenta ko sa iyo ang singsing na iyon. Sa presyong puhunan. Halik, halik. Sige, lahat, tagay. Great. Si Serena ay magkakaroon ng kaarawan sa cruise ship bukas. Inimbitahan ka. Alam kong galit ka. Pero tiis lang ng 2 araw pa. Magtiwala ka. May sorpresa ako para sa iyo. Magugustuhan mo. Ilang araw na lang, Vincent. May sorpresa rin ako para sa iyo. Pero, natatakot ako na ikaw at ang maninira ng tahanan na iyon ay hindi magugustuhan. Binibining Queen. Narito ang ebidensyang inayos mo. Garantisado. Sapat na para sirain sila. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang susunod na hakbang? Oh, ang huling hakbang na ito, ipinaglalaban ko ang aking ina. Sila ay magbabayad ng dugo. Salamat sa iyong pagod. Ginang Grace. Kaarawan ni Serena. Hinihiling ng Panginoon ang iyong presensya. Naiintindihan. Wait. Ginoong Gray. Ang sobra mo namang mag-alaga. Katawa-tawa. Tuwing tour ni Serena. Hindi mo man lang siya pinapayagang uminom kahit isang lago. Hindi valid ang round na ito. Ulit. Anong pagkakataon, ang taong tinuturo ng bote ay kailangang mag-penalty? Hindi ako naglalaro ng ganitong laro. Tama lang sa kanya. Paano niya nagawang saktan si Serena? Great, huwag mong personalin. Naglalaro lang naman tayo. Magpatuloy ka. Vincent. Kaya ito ang dahilan kung bakit mo ako inanyayahan dito. Ang pagluhod sa ulan ay hindi sapat. Sinampal ko si Serena. Vincent, gusto mong bayaran ko ito sa publiko. Doble. Sige. Vincent, hindi mo ba ipinangako na gagawa ka ng birthday cake para sa akin ikaw mismo? Oh, sige, maghintay ka dito. Pupunta ako sa kusina ngayon. Kaya, great. Ano ang pakiramdam na masaktan? Ang sarap ng pakiramdam. Ano ang tinatawanan mo? Si Serena, hindi mo ba talaga iniisip na mananalo ka? Hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba? Sinabi sa akin ni Vincent na kapag gumaling ka na ng kaunti pa, tatapusin niya ang pakikipagtulungan sa Grupo Luis at palalabasin ka sa aking bahay. Dahil talagang galit sa sobrang pagdikit mo. Tumahimik ka. Isa ka lang hamak na katulong. Paano mo nagawang isipin na ikaw ang aking karibal? Noong gabing iyon, ay ang aking ina ganito ba? Dahil lang hinawakan niya ang iyong espesyal na gown. Kailangan mo siyang... Tama iyan. Tumanggi siyang lumuhod at humingi ng tawad. At noong naalala ko na siya ang iyong ina, wala akong nagawa kundi turuan siya ng leksyon.
Wala kang ideya kung gaano siya kaawa-awa na bali ang kanyang mga kamay at nakabusal ang bibig, hindi makasigaw. Ah, tama. Gusto ko talagang baliin ang kanyang kanang binti din. Ngunit hindi ko sinasadyang. Itulak siya sa dagat. Namamatay siya ng tuluyan. Pumatay ka. Eh ano ngayon? Naniniwala si Vincent sa akin. Ipinagtanggol pa niya ako sa korte. Ngunit huwag mong kalimutan, ako si Ginang Gris. Basta't nabubuhay ako ay laging si Ginang Gris. Tumahimik ka. Bitawan mo. Anong ginagawa mo? Gusto mo rin ba akong patayin? Serena, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Basta't buhay ako, hindi mo kailanman mananalo. Serena, patayin mo ako. Patayin mo ako. Lahat ng krimen na ginawa ninyo ni Vincent ay malalantad sa mundo. Nahuhulog tayo sa impyerno ng magkasama. Nanay, sa wakas nakuha ko na ang ebidensiya na pinatay ka niya. Nakikita mo ba? Ang pulseras na ito na gawa sa sanga ng tinik, mas epektibo lamang kapag nabahiran ng dugo ng tao. Naniniwala si Vincent sa akin. Ipinagtanggol pa niya ako sa korte. Kapag tuluyan ko ng napamunuan ng pamilya Gris, hindi ko na siya kailangang makita muli. Ang mga katotohanang nalunod sa dagat ay sa huli matutuklasan ng lahat. Great. Deserve mo lahat to. Serena, kakarinig ko lang. Paano ko narinig na may inaaway ka? Hindi, wala. Dahil yun sa hangin ng dagat. Vincent, napakalakas ng hangin. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Great, ingat. Aalagaan ko si Vincent para sa'yo. Vincent, nasaan ang cake ko para sa birthday? Ang cake na ito ay personal kong ginawa, walang gatas. Ang mga prutas ay pinalipad mula sa Europa kaninang umaga. Medyo matamis. Sakto para sa iyo ngayon dahil nagda-diet ka. Serena, maligayang kaarawan. Hipan mo ang mga kandila. Vincent, gusto kitang pakainin. Naku naman, itong mag-asawa tinawag kami rito para lang magparamdam, di ba? Uy, Vincent, kailan mo balak hiwalayan niyang yaya? Dapat pakasalan mo na rin ang binibini natin at iuwi sa bahay, di ba? Sa tingin ko, dito na lang kayo magpakasal. Noong isang araw, sa charity banquet, Ginoong Gray, hindi mo ba ibinigay ang singsing na? Sabay. Nasaan si Great? Bakit wala siya rito? Vincent, bakit ka nagda-dreamy? Gusto kitang pakainin. Sige. Alam kong nagbibiro lang kayo. Alam kong nagbibiro lang kayo. Pero wag naman masyado. Saka, may asawa na ako. May pamilya na ako. Meron akong asawa. Si Serena ay single pa. Kung magpapatuloy ito, hindi maganda para sa kanya. Tara, uminom pa tayo. Serena, inggit na inggit ako sa'yo. Ang ganda mo ngayon. Maligayang kaarawan. Great. Nakakaawa naman. Narinig mo ba? May nahulog lang sa dagat. Nang isalba nila siya, halos wala ng buhay. Paano siya biglang nahulog sa dagat ng ganoon? Sino ba ang may alam? Hindi naman yun suicide, di ba? Sigurado ako, may nagtulak sa kanya. Ito. Great. Serena,
Nasaan si Grate? Aray, Pasensya, Serena. Pagkatapos kong gawin ng cake, hindi ko pa siya nakita. Nag-aalala ako baka siya. great. Kanina ko lang siya nakita. Saan siya pumunta? May nangyari ba? Malamang. Umalis para uminom mag-isa. Natalo lang siya sa laro at kailangan niyang sumagot ng penalty. Malamang hindi maganda ang mood niya. Bakit naman siya magagalit? Matapos kanyang bulihin, ang parusang ito ay napakagaan lang. Vincent, huwag kang magalit. Halika, makipaglaro ka sa amin. Hindi ba ito ang singsing pangkasal ni na Ginoong at Ginang Grace? Paano ito napunta rito? Kailangan kong umuwi ng mabilis at ibalik ito kay Ginoong Grace. Mahal, bumalik ka na. Mukhang si Great ay hindi galit. Umuwi lang siya ng bahay muna. Mabuti. Sa wakas, naiintindihan niya ang aking sitwasyon. Bakit ka uminom ng sobra? Uminom ka ng sabaw para sa hangover. Dahan-dahan lang. Ang sabaw na ito ay may lasa medyo kakaiba. Great. Tuwing umuwi ako, siya ang laging unang bumati sa akin. Anong nangyayari ngayon? Vincent, nagluto ako ng sabaw para sa hangover mo. Subukan mo ang isang higop. Ang sabaw na ito. Ikaw ang nagluto? Nasaan si Great? Bakit hindi mo siya pinaluto? Wala si Great. Nag-alala ako na baka masama ang pakiramdam mo pagkatapos uminom. Kaya ginawa ko ito para sa iyo. Hindi pa siya umuuwi? Kunin agad ang footage ng surveillance ng yate. Alamin kung saan pumunta si Great. Ginoong Gray, walang tala, na bumaba, si Ginang Gray. Saan siya huling nakita? Si Ginang Gray at Binibining Lewis sabay na umalis sa pribadong kuwarto at pagkatapos ay wala ng karagdagang senyales kay Ginang Gray. Serena, saan ba talaga pumunta si Great? Serena, nasaan ba si Grate? Kanina sa yate, Great na parusahan sa laro. Medyo nagalit siya. Pagkatapos mong umalis, hinila niya ako sa tabi. Tingnan mo, pinunit pa niya ang damit ko. Inabot ako ng sandali bago nakawala. Pagkatapos niyang maglabas ng sama ng loob, umalis na lang siya. May inflatable speedboat ang yate. Malamang, sumakay siya. Pero sinabi mo na umalis siya para mag-isa uminom? Nag-aalala lang ako sa'yo. Nang malaman mong binubuli niya ako. Nagalit ka ba? Kaya hindi ako nangahas sabihin sa'yo. Wala talaga siyang natututunan. Kahit na natuto siya, sinusubukan pa rin niyang bulihin ka. Serena, pasensya na at naranasan mo yan ngayon. Dapat kang bumalik sa iyong kuwarto at magpahinga. Dahil ayaw niyang umuwi at nagtatampo, hindi ko na siya aalalahanin. Dapat kang magbawas ng paninigarilyo. Hindi yan mabuti sa'yo. Tingnan mo, tingnan mo. Mahal, handa na ang hapunan. Halika at kumain. Great.
Ginoong Gray, ang singsing pangkasal ni Ginang naiwan sa deck. Dinala ko para sa'yo. Ang singsing ni Great. Bakit nasa deck? Hindi niya tinatanggal ang singsing na ito. Parang maraming nawawala sa villa. Pwede bang? Vincent, ayos ka lang ba? Nahihilo ako ng sobra. Ang init. Ang init talaga. Sigurado ka ba? Ang galing ng binigay mo sa akin. Serena, huwag kang mag-alala. Ngayong pagkakataon, kahit ang elepante ay hindi kakayanin ito. Sobra na. Ikaw. Umupo ka lang at magsaya ngayong gabi. Vincent, pagod ka na. Tulungan kitang makapagpahinga sa kama. Vincent, gusto kita. Great. Bumalik ka na. Great. Miss kita. Great. Alam ko na, hinding-hindi mo ako iiwan. Ang kamay na ito, napakakinis. Ang mga kamay ni Great ay may isang manipis na layer ng kalyo. Ito, hindi ito si Great. Vincent, tigilan mo na ang pagloloko. Vincent, ang aga mo naman nagising. Dito ka na at matulog pa ng kaunti kasama ako. Ano bang nangyayari sa atin? Anong nangyari? Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? Ikaw dapat ang magpaliwanag. Kagabi, pinatong mo lang ako sa kama. Grabe ang kaba mo, parang may hinahabol ka. Masakit na ang buong katawan ko ngayon. Dinruk mo ako kagabi. Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mo nang ulitin yon? Vincent, 10 taon na kitang gusto. Noong high school, sinulatan kita ng unang sulat pag-ibig ko. Noong graduate ako sa kolehiyo, bumili ako ng isang buong isla para ipagtapat sa'yo ang nararamdaman ko. Noong huling beses na ginawa ko ito, pinili mong tiisin ang sakit at ipapump ang tiyan mo sa ospital. Noon, walang puso mo. Pero ngayon, Serena, ang pagtutulungan ng pamilya Gris at pamilya Luis, ikaw ang may gawa. Sobra akong nagpapasalamat sa'yo. Kaya kitang protektahan, kaya kitang ispoil. Pero hindi ibig sabihin, gusto kitang makasama. Vincent, Hindi ko naisip ang diborsyo.
At hindi ko rin naisip na talagang ipagkanulo si Great. Tigilan mo na ang paggamit ng mga kasuklam-suklam na paraan. Ang paggawa nito ay nagpapakumusta sa'yo na hindi ka kaaya-aya. Paano mo nagawa, Vincent? Alam na alam mo mahal kita. Pasensya na. Hindi kita mahal. Ang tanging mahal ko ay si Great. Kung may nararamdaman ako sa'yo, 10 taon na ang nakalipas, sana magkasama na tayo noon pa. Vincent, sa bahaging ito ng aking puso, pangalan mo pa rin. Inamin ko sa'yo ng maraming beses. Tumalon ako sa gusali para sa'yo, sinubukan kong kitilin ang sarili ko. Vincent, tingnan mo. Ang pangit ng peklat na to. Pero hindi ko ito pinagsisihan. Vincent, kahapon ang unang beses ko. Pwede bang wag kang ganyan? Hindi ko na kaya. Wala nang susunod na pagkakataon. Iyon na ang huling salita ko. Sige, magpahinga ka muna. Sa mga susunod na araw, andito ako sa tabi mo. Wala na ako. Natumbak ko si Ginoong Gray. Ang babaeng ito, medyo maganda. Gising ka na. Nag-aalala ka sa akin? Pagkatumba mo sa akin, ibig sabihin may pananagutan ka. Sino ang nag-aalala sa'yo? Natakot ako na kung hindi ka magising, mawawalan ako ng trabaho. Great, pasensya na. Kapag kumalma ka at binuksan mo ang phone mo, tawagan mo ako. Alam ko nagawa ko maraming katangahan kamakailan, pero ang mahal ko ay palaging ikaw lang. Sa 3 araw pupunta tayo sa Finland para makita ang Northern Lights. Gusto mo nang pumunta, di ba? Sa oras na iyon naasikasuhin ko lahat ng problema. Pwede tayong bumalik sa dati nating kalagayan. Great. Wala kang ideya. Kung gaano kahirap makita siya, nabasag ang mga kamay at nakabusal ang bibig, hindi makasigaw. Pumatay ka. Ano? Naniniwala si Vincent sa akin. Ipinagtanggol pa niya ako sa hukuman. Binata, Tungkol sa mga kaayusan ng libing ni Binibining Queen, siguraduhing mukhang kapani-paniwala ang lahat. Walang pagkakamali. naunawaan. Kailan naka-schedule ang libing? Makalipas ang 3 araw, iyon ay kapag ang kanyang sulat ng pagpapakamatay at video ilalabas online sa pamamagitan ng timer. What? Binibining Queen, sa loob ng 3 araw, susundin ko ang iyong kahilingan at magdulot ng napakalaking bagyo sa media sa buong lungsod Ilog para sa iyo. Mabuhay! Vincent, ang damit na ito ay napakaganda. Subukan mo na. I charge mo. Dumaan po kayo sa ganitong daan, miss. Vincent, magpa-picture tayo. Vincent. Vincent, tigilan mo na ang trabaho. Kumain ka. Masarap talaga.
Si... Bakit ako ay may patuloy na pakiramdam ng pangamba? Great. Wala kang anumang problema, di ba? Ito ang paborito ko, kalamansi. Mabango ba? Ang bango. Itong amoy rosas. Hindi ba ito ang paboritong pabango ni Serena? Kaya? Ginoong Gray, nasuri na nating lahat ng lugar kung saan siya maaaring naroroon, ngunit hindi pa nating nahahanap kahit anong bakas ni Ginoong Gray. Patuloy na hanapin, kahit anong mangyari. Vincent, ano ang okasyon ngayon? Napakarami mong lutong pagkain. Serena, ang resulta ng iyong medical check-up ay narito na. Sa kasalukuyan, mabuti na ang kalusugan mo. Ganap ka ng gumaling. Ano ang gusto mong sabihin? Para sa akin, may asawa ako, sarili kong pag-ibig at pamilya. Sa hinaharap, hindi ko kayang manatili sa tabi mo magpakailanman. Makakatagpo ka ng isang tao na tunay na nagmamahal sa iyo. Bakit? Hindi ba ako sapat? Lumaki tayong magkasama sa lahat ng mga taong ito. Marami akong ginawa para sa iyo. Hindi ba iyon nakakaantig sa iyo? Pasensya na. Ang mahal ko ay palaging si Grate. Ginoong Gray, may balita kami tungkol kay Ginang Gray. Ginoong Gray, ako ang abogado ni Binibining Quinn. Nasaan siya? Hindi ko siya nakita sa loob ng isang buwan din. Narito ako para bigyan ka ng isang bagay. Ikaw at si Binibining Quinn ay officially diborsiyado na. Imposible. Hindi ba kailangan kong pumirma ng mga papeles ng diborsyo? Ang pirma sa kasunduan ng diborsyo na ito ay tiyak na peke. Wala itong anumang legal na epekto. Hindi ko ito pinirmahan. Sige, pupunta ako agad. Vincent, kung ipipilit mong umalis sa pintuan na iyan ngayon upang ipagtanggol si Serena, pirmahan mo ito, magdi-divorce na tayo. Great. Ikaw pa ay gumawa ng peking divorce papers para takutin ako? Si, gusto mong maglaro? Makikipaglaro ako. Ang diborsyong, binanggit niya. Tattoo. Dumating na ang mga dokumento. Aalis na ako. Alamin agad. Hanapin si Great at ibalik siya sa akin. Bawat bus na sinakyan niya, bawat eroplano, bawat high-speed train, bawat ticket ng ferry. Ang eksaktong oras at direksyon kung saan siya umalis. Anumang record na naiwan niya sa ilalim ng tunay niyang pangalan. Gusto kong malaman lahat. Gawin mo na ngayon. Oh, Great. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi mo pwedeng.
Huwag mong kalimutan. Ako ang asawa mo. Vincent, gusto mong ako ang mag-alaga sa kanya? Paano kung tumanggi ako? Ikukulong mo ba ako muli sa solitaryong selda na iyon? At hahayaan ang mga insekto na patuloy akong kagatin? Hanggang mamatay ako? Ano ba ang tingin mo sa akin? Sa mga araw na ito, ano ba ang ginagawa ko? Great, bumalik ka na pala. Great, bumalik ka. Vincent, ako ito. Nagluto ako ng lugaw kagabi. Dinala ko ito para sa'yo. Para matikman mo. Hindi na kailangan. Isuli mo na. At saka, kunin mo ang mga gamit mo Sa kwarto. at alisin mo lahat. Huwag kang mag-iwan ng kahit ano. Simula ngayon, bawal ka nang pumunta dito. Vincent, si Great ay kusang loob na nag-file ng diborsyo. Umalis na siya. Wala na siya. Bakit kailangan mong... Tumahimik ka. Vincent, simula ngayon, hayaan mo akong. Samahan ka. Si Great, siya ay. Isang yaya lang. Siya ay talagang. Hindi sapat para sa'yo. Ako lang ang para sa'yo. Lumabas ka. Huwag mo na akong gambalain. May tao. Ihatid si Binibining Luis palabas. Binibining Luis. Mangyaring. Simula ngayon, kung wala ang pahintulot ko, bawal siyang pumasok sa bahay ng mga Gray. Opo, Ginoong Gray. Great. Noong gabing iyon, malamig din ba para sa iyo? Great. Bakit hindi ka sumasagot? Kumusta? Great. Kumusta? Great. Ginoong Gris, Ikaw ay. si Binibining Quinn ay may ilang bagay na pinapakuha niya sa akin para sa iyo. Kasama mo ba si Great? Ika-56, Berlin Garden. Malalaman mo pagdating mo rito. Sige. Pupunta ako agad. Great. Tinapos ko na. Ang problema kay Serena, kapag nagkita tayo mamaya, kahit paluhod mo akong pasuyuin at humingi ng tawad, gagawin ko? Pangako? Great. Hintayin mo ako. Great. Pasensya na. Nalate ako. Great. Noong gabing iyon, hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan. Ako lang ay. Great. Ang mga salitang ito, narinig na niya lahat dati. Kalimutan mo na? Basta't pumayag siyang pakasalan ako muli, gagawin ko ang lahat. Ginoong Gris. Dito po. Vincent, kailangan kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Pwede ba tayo magkita? Wala akong sasabihin sa'yo. Tigilan mo na ako.
Bakit mo ako tinawag dito? Ano ang ibig sabihin nito? Nasaan si Great? Ginoong Gray, hindi ka na nag-online kamakailan. Nakita mo ba ang balita? Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Gray, sandali lang. Pakiusap, manatiling kalmado. Sa oras na maipadala ang liham na ito, malamang wala na ako. Ang tanging pagsisisi ko ay na hindi ko, noong ako'y buhay pa, maipaglaban ang katarungan para sa aking ina. May isang taong nagsugal ng lahat para pakasalan ako. Sa aming kasal, sinabi niya sa akin, ang langit at lupa ay dalawang magkahiwalay na dulo, ngunit kapag nagtagpo sila, nagiging kumpleto ang mundo at makakaya kong mabuhay. Ngunit ngayon, patay na ako, Vincent. Gaano ka ang buhay pa? Makakaalala? Vincent, kung hindi mo ako makita agad, magpapakamatay ako. Wala kang ideya kung paano nabali ang kanyang mga kamay, binusalan at hindi makasigaw. Ang sama ng nangyari. Vincent, maniwala ka sa akin. Pinotektahan niya ako sa korte. Great. Wag. Wag. Great. Bakit? Paano ito nangyari? Ako ang tumulak kay Great patungo sa bangin. Hindi patay si Great. Buhay pa siya, di ba? Ginoong Gris, hindi na nabubuhay ang mga patay. Kailangan mong tanggapin ito. Hindi. Hindi ako naniniwala. Tama? Ang ospital? Nasa ospital si Great. Mga walang kwentang tanga. Anong silbi nyo? Sinabi ko sa'yo na tanggalin mo na lahat ng mga bagay na yan online. Lahat nito. Lahat ng masasamang review online, delete mo lahat, kahit gaano pa kamahal, kahit kailangan mong isara ang mga website. Bingi ka ba? Binibining Luis, lumaki ng sobra ang isyong ito, hindi na natin ito kayang pigilan. Sa kabutihang palad, ang iyong pagtatangkang magpakamatay at pagputol ng pulso ngayon ay nagbigay sa atin ng maraming simpatiya at oras. Pagpapakamatay? Bakit naman ako magpapakamatay? Hindi ba ninyo alam na isa lang iyong acting? Oo. Alam namin. Binibining Luis, nasa isang panig tayo. Ang pinakamahalaga ngayon ay linawin kung ano ang nangyari para makapag-negotiate ako ng pinakamagandang resulta para sa iyo. Simple ang mga katotohanan. Ang nanay ni Gret humawak sa gown ko. Hindi ba dapat parusahan siya dahil doon? Aksidente ko lang. Itulak siya sa dagat. Well, tungkol kay Binibining Queen, yung nag-post ng suicide note online. Itinulak mo siya sa dagat. Siguradong patay na siya. Nakita ko siya sa sarili kong mga mata, nilamon ng alon. Hindi ko lang inaasahan na ang babaeng iyon ay may backup plan. Vincent, hindi iyon ang nangyari. Si Great ang nag-set up sa akin. Yung video. Serena, sabihin mo ulit. Saan pumunta si Great? Saan mo siya tinatago? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ginoong Grace, naiintindihan mo ang batas. Kung hindi ka bibitaw, ikaw ang mananagot. Vincent, pipiliin mo talaga ang babaeng patay na iyon. Hindi siya patay. Pipiliin mo talaga siya kaysa sa akin. Sasabihin ko sa iyo. Sabihin mo sa akin ngayon, saan siya pumunta? Matapos siyang mahulog sa dagat noong araw na iyon, nagpumiglas siya saglit. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nilamon ng alon. Hanggang sa mawala siya ng walang bakas. Sa ngayon, wala nang natitira. Ikaw.
Vincent, karapat-dapat ka nito. Isipin mong gagawin mo ang lahat ng ito para sa isang tulad niya. Isang malamig na mamamatay tao at sakta ng mahal mo ng paulit-ulit hanggang siya ay wasak at bugbog. Pasensya na. Great. Pupunta ako para makasama ka. Ginoong Dean, gumalaw siya. Gumalaw lang ang daliri niya. Bumaba ka na lang. Sabihin mo sa kasambahay maghanda ng lugaw na madaling kainin ng may sakit. Opo, Ginoong Dean. Ginoong Dean. Nasaan ako? Sino ka? Ang orihinal kong plano ay ako mismo ang tumalon sa dagat para magmukhang kasalanan ni Serena. Pero noong araw na iyon, muntik na talaga akong mamatay sa kanyang kamay. Hindi ako patay? Hindi. Hindi ka patay. Buhay ka. Basta ilang beses kang pumunta sa pintuan ng impyerno. Iyon lang. Sa palagay ko, swerte ako. Binibining Queen, kumusta ang pakiramdam mo? May discomfort ba? Ang mga mata ko. Sa palagay ko, hindi ako nakakakita. Hindi ka nakakakita? Nakikita mo ba ito? Paano ang mukha ko? Nakikilala mo ba? Malabo. Hindi ko makita ng malinaw. So, sino ka ba talaga? Hayaan mong magpakilala ako. Ang apelyido ko ay Dean. Ako, si Sean. Ako ang may-ari ng kumpanya na nag-handle ng plano mong peking kamatayan para sa rescue. Kumusta? Kailangan kong mag-schedule ng isang peking kamatayan rescue. 1 buwan mula ngayon. Dahilan ng kamatayan? Pamatay. Hindi nakapagtatakang iniligtas mo ako. Nagtagumpay ba? Ang plano ko? Ang iyong plano. Medyo maayos naman. Kapag gumaling na ang iyong mata, maaari mong tingnan online mismo. Sige, salamat. Binibining Queen, ang lugar na ito ay napakaligtas. Pwede kang manatili dito at magpahinga ng payapa. Focus sa paggaling. Tungkol sa iyong inaasam, tiyak na magkakatotoo iyon. Ginoo, Binibining Queen, may ilang papeles ako na kailangan asikasuhin sa labas. Ginoo, noon, sinabi mo na bantayan si Vincent at ang kanyang mga galaw. Kamakailan, siya ay nagtatrabaho araw at gabi, hinahanap ang baybayin para sa bangkay ni Binibining Queen. Tungkol sa usapan online, Ang usapan online. Panatilihin ang usapan online. Pukpukin ang apoy. Huwag hayaang mawala ang init. Ang anak na babae ng pinakamayamang pamilya ay talagang isang malamig na dugong mamamatay tao. Sino ang mag-aakalang siya ay isang malamig na pusong mamamatay tao? Ang ilang mga nilalang ay hindi karapat-dapat tawaging tao. Oh. Gayun din, kumuha ng doktor para bigyan siya ng check-up at kumuha ng ilang kasambahay na marunong maghanda ng balanseng pagkain. naiintindihan. Ikaw, okay ka lang ba?
Kung kailangan mong umalis, pwedeng tulungan ka ng kasambahay. Pasensya na, Ginoong Dean. Marami na akong naidulot na problema sa inyo. Wala yon. Kapag gumanda na ang pakiramdam mo, tutuparin ko ang kasunduan sa pagitan mo at ng kumpanya at ipapadala ka sa ibang bansa. Siyempre, kung gusto mong manatili sa lungsod ilog, Hindi, salamat. Ang lugar na ito, walang natira para manatili ako dito. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Luis, ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya. Anong tapang mong ikulong ako? Isang bastardong tulad ni Serena Lewis, masyadong mabuti ang kamatayan para sa kanya. Kung ako ang tatanungin mo, dapat siyang magdusa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pero hindi mo naman siya masisisi. Hindi ba siya na-diagnose na may sakit sa pag-iisip? Inosente. Sino ang may alam kung ito ay totoo ba talaga? Anyway, ang Grupo Lewis, ang presyo ng stock ay bumagsak sa pinakamababa. Iyan ang karma para sa'yo. Great. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw. Karapat dapat kang mamatay ng 100 beses. Ngayon, si Miss Lewis ay bibigyan ng dobleng dosis ng gamot. Ang paraan ng paggamot ay electroconvulsive therapy. Pagkatapos ng lahat, malala ang kondisyon ni Miss Lewis. Kailangan ng malakas na gamot para sa ganap na paggaling. Bitawan mo ako. Hindi ako may sakit. Maging mabuti ka. Magpakabait ka. Magiging maayos ka pagkatapos ng iniksyon na ito. Vincent, gusto mo ba talaga akong patayin? Sinusubukan mong tumakas? Vincent, paano ka naging ganyan kasama? Ano bang mali ko? Mahal na mahal kita sa loob ng mahigit 1 dekada. Paano mo to nagawa sa akin? Vincent, nakikiusap ako sa'yo. Alam kong mali ako. Palabasin mo ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Vincent. Lahat? Posible ba iyon? Maliban na lang, buhayin mo uli si Grate. Serena, na-diagnose ka ng ospital bilang isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Tinutulungan lang kita. Ang mga araw-araw na paggagamot na ito ay hindi matatapos ngayon. O bukas din. Gusto kong gugulin mo araw-araw na nagdurusa sa iyong mga kasalanan sa matinding sakit. Vincent. Teka lang. Hahanapin ako ng pamilya Luis sa bandang huli. At kapag nangyari iyon, patay ka. Ang pamilya Luis ngayon ay nalulunod sa masamang balita. Hindi nila kaya kahit ang sarili nilang problema. Kahit na mahanap ka nila, ano naman. Pagdating ng panahon na iyon, personal kong ipapadala kita lahat sa bilangguan. Bigyan ng turok si Binibining Luis. Inumin ang gamot. Ayaw ko. Hindi ako may sakit. Ayaw kong uminom ng gamot. Hindi ko iinumin. Vincent, pakawalan mo ako. Anong problema? Ginoong Gris, kakagaling lang namin sa dalampasigan at natagpuan ang ipit ni Ginang Gris. Hintayin mo ako. Darating ako agad. Ginoong Dean, gusto ko lang pumunta sa tabing dagat para makita si nanay ko. Kaya ko nang pumunta mag-isa. Kagaling lang ng mga mata mo. Mas magiging ligtas kung sasamahan kita. Mama, anong klaseng bulaklak ito? Ito ay bulaklak na lobo. Ito ang paborito ni Mommy. Mula ngayon, tuwing makakakita ka ng bulaklak na lobo, para kang nakakita sa akin. Binibining Queen, nandito na tayo. Ginoong Dean, pupunta akong mag-isa.
Tatayo lang ako sa tabing dagat at titingin mula sa malayo. Ligtas naman ito. Siya. Nanay, ito ang unang kaarawan mo. Simula nung nagkahiwalay tayo. Dahil walang lapida, ang magagawa ko lang ay harapin ang dagat. Parang kaya kong makipag-usap sa'yo. Maligayang kaarawan, nanay. Nanay, naipaghiganti na kita sa sarili kong paraan. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta, pero kahit papaano para sa akin, wala akong pagsisisi. Siya nga pala, narinig ko rin na ang lahat ng karagatan sa mundo ay magkakadugtong. Kaya sa susunod na taon, dapat ako'y nasa kabilang panig ng karagatan sa ibang dagat upang makasama ka. Kita-kits. Nanay, hintayin mo ako. Vincent. Great. Great. Ikaw ba yan? Drave, pakiusap. Sige na. Si. Binibining Queen, anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? May masakit ba? Huwag kang matakot. Ligtas ka dito. Ginoong Dean, kailangan kong umalis ngayon din. Si. Ang silweta na iyon, mukhang si Great iyan. Hindi. Ito ay eksaktong pareho. Naghahallucinate ba ako? Naghahallucinate ba ako? Hindi patay si Great. Hindi ako nagkakamaling makakita. Bumalik na siya. Suriin ang lahat ng surveillance sa paligid ng mga daungan. Huwag mag-iwan ng hindi sinusuri. Gusto ko ng resulta ngayong gabi. Opo, Ginoong Gray. Great. Hahanapin kita. Boss, lahat ng natitirang baking supplies para ngayon ay nailagay na. Salamat sa effort mo. Pwede ka nang umalis. Salamat, boss. Isang bagong buhay. Isang panibagong simula. Sa wakas ay makakapagpaalam na ako sa nakaraan. Sean, Great. Kailangan mong maging handa. Di. ano yan? Gumastos ng malaking pera si Vincent para kumuha ng detektive mula sa ibang bansa. Maaaring malaman niya kung nasaan ka. Alam ko, ang araw na ito ay tiyak na darating maaga o huli. Vincent, ano ang kailangan kong gawin para maalis ka? Mag-ingat. Great? Ikaw talaga. Buti naman. Buhay ka. Great. Ikaw talaga. Ang galing. Buhay ka pa. Huwag mo akong hawakan. Grate. Ako ito. Si Vincent ito. Great. Huwag mo akong tratuhin ng ganito.
Alam mo, mula nang mawala ka, ang buhay ko ay naging lubos na kaawa-awa. Alam ko lahat ng iyon ay kasalanan ko noon. Masyado akong mali. Hindi ko alam kung ano ang tama at mali. Wala akong utang na loob. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito, okay? Great. Tumingin ka sa akin. Isang sulyap lang. Abogado Gray, pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa legal na probisyon, hindi na ako kailangang magsalita ng marami. Kung ayaw mong i-report ka para sa harassment o idemanda ka, pakawalan mo ako ngayon din. Hiwalay na tayo. Ikaw at ako ay walang anumang relasyon. Hinihiling ko sa iyo na huwag mo na akong hanapin muli. Hindi totoo iyan, Great. Napunta tayo sa ganito ay dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko talaga alam, si Serena ay gagawa ng mga bagay na iyon. Hindi ko rin alam na gusto mo talagang makipaghiwalay. Kung hindi, hindi ko sana pinirmahan ang kasunduan na iyon. Wala na itong saysay. Ano ang silbi ng pag-uusap tungkol sa nakaraan ngayon? Wala na tayong relasyon. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo na akong hanapin muli. Tapos na talaga sa pagitan natin, Vincent. Great. Hanggat nakaluhod ako dito. Great, mapapatawad mo ba ako sa huli, di ba? Great. Great. Bigyan mo ako ng pagkakataon para ayusin ang mga bagay, okay? Alam kong isang lalaki na hindi karapat-dapat sa kapatawaran. Kahit gaano pa ako lumuhod o parusahan ang sarili ko, hindi ito maihahambing sa kahit isang bahagi ng kawalan ng pag-asa na naramdaman mo. Pero hindi ko kailanman nais ang diborsiyo. Napapakomit ko na si Serena sa isang mental institution. Wala ni isang sandali na nagustuhan ko siya. Ang kulit mo. Great. Kung gusto mo akong sigawan, sige, sigawan mo lang ako. Basta nakatulong sa'yo. Saktan mo ako, murahin mo, kahit ano gusto mo. Great. Great. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, di ba? Pakinggan mo naman ako. Hayaan mong magpaliwanag ako. Gino, ang pagsunod mo sa akin ay nagpaparamdam sa akin na hindi komportable. Siyempre, kung pakiramdam mo ay nagkamali ako at gusto mo ng kompensasyon, ito ang card ng assistant ko. Tawagan mo siya. Anong ginagawa mo dito? Nakatanggap ako ng text mula sa roommate mo. Sinasabi na baka nasa kaunting problema. Ayos lang. Naasikaso na lahat ngayon. Tara na. Great. Sino siya? Huwag kang umalis. Hindi kita hahayaang umalis kasama siya. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na sinasaktan mo siya? Abogado Gray, bigyan kita ng konting payo, kaibigan. Tigilan mo siya. Isang mabuting dating asawa ay dapat manatiling patay. Tara na. Great. Great. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nasa bahay mo ako, lumuhod buong gabi, at patuloy akong luluhod. Pwede mo ba bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Kung mapapatawad mo ako, gagawin ko ang lahat. Lahat? Isang beses na pagluhod ay hindi sapat. Noon, lumuhod ako para sa iyo ng buong 99 na beses. Ikinulong mo ako sa isang kulungan at hinayaan akong pahirapan ng mga insekto sa loob ng 124 na oras. Bawat pulgada ng aking nakalantad na balat ay natatakpan ng kagat. Vincent, nang magising ako, ano ang sinabi mo sa akin? Naaalala mo ba?
Isinara mo ako sa detention room na iyan. Iniwan mo akong kainin ng buhay ng mga insekto at langgam sa loob ng 24 na oras. Bawat pulgada ng aking balat na nakalantad ay puno ng kagat. Vincent, noong ako'y nagising sa wakas, naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin? Naaalala mo ba? Kaunting kagat ng insekto lang, pero si Serena ay hindi nakatulog kahit isang kindat buong gabi. Ang bagay na ito, hindi ito papakawalan ng pamilya Luis. Kailangang matapos ang bracelet ngayong gabi. Pinagawa mo ako ng personal na magtanggal ng mga matinik na tinik. Pinilit akong gumamit ng papel de liha para durugin ang mga sanga na may tinik hanggang maging alikabok, unti-unti, para gumawa ng bracelet para kay Serena. Hindi mo malalaman kung gaano kasakit kapag ang alikabok ng tinik na hinaluan ng dugo ay pumapasok sa mga sugat sa iyong mga daliri. Wala kang ideya kung gaano ito kasakit. Hindi mo malalaman kung gaano ito kasakit kapag ang durog na tinik na may halong dugo ay ipinahid sa nahati na dulo ng daliri. Pasensya na, ako. Hindi pa ako tapos. Lahat para sa isang tangang singsing. Sinabi lang ni Serena na gusto niya iyon at kaya mo akong ibigay sa isang manyak gamit ang sarili mong mga kamay. Noong gabing iyon, hinubaran ako. Kinunan ako ng video at larawan, hubad na hubad. Sa mismong gabing iyon, namatay ang puso ko at namatay ka rin sa puso ko. Pakiramdam ko lang na ang sampal na ibinigay ko kay Serena ay hindi sapat na kasiyasiya dahil dapat sanay ang sampalin ka sa mukha. Pasensya na, Great. Tumigil ka sa pagsasalita. Tigil na lang. Huwag ka nang magsalita. Bakit hindi ko pwedeng sabihin? Ano? Hindi mo na kaya? Noong mga sandaling iyon, para mailabas niya ang galit, pinatayo mo ako sa harap ng maraming tao at pinagsasampalin ako ng paulit-ulit. Kinaya ko naman. Ano naman ang hindi mo kayang tiisin? Yung putang Serena. Kahit na mamatay siya ng 10,000 beses, hindi pa rin sapat. At ikaw, gago ka? Magkasing kulay kayo ng balahibo. Ano ba naman ang pinagkaiba mo sa kanya? Vincent, sabi ko sa iyo, huwag mo na akong hanapin. Kung may natitira ka pang hiya, tara na. Great. Huwag kang umalis, Great. Great. Huwag kang umalis, Great. Great. Ang bigat sa aking puso. Sa wakas ay dinurog ko ito gamit ang aking sariling mga kamay. Hindi sapat ang isang beses. Noong mga panahong iyon, lumuhod ako para sa iyo ng 79 na beses at ang singsing na iyon. Dahil lang sinabi ni Serena na gusto niya ito. Maaari mo akong ibigay sa isang manloloko. Great. Huwag mo akong aliwin. Huwag mo akong kaawaan. Ayos lang ako. Mayroong isang bagay. Kailangan kong sabihin sa iyo. Bago, yung mga larawang binanggit mo dati. May nagkalat ng balita. Ia-auction nila ito sa loob ng bansa. Atem, pero hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Kahit magkano ang halaga, bibilhin ko. Hindi ko hahayaang kumalat. Hindi na kailangan. Kapag dumating na ang panahon, may bibili na, natural lang. Para sa ilang lalaki, ang simpleng paghihiganti sa salita ay hindi sapat. Ginoong Gris, si Ginoong Chen ay magsasagawa ng charity auction sa loob ng 3 buwan para sa mga koleksyon. Sa mga item, mayroong isang set ng bihirang mga larawan. Ang panimulang bid ay 1 bilyon, at nagpadala siya sa iyo ng imbitasyon. Sa loob ng 3 buwan, kahit anong presyo, bibilhin ko. Gayon din, Binibining Luis, dumating muli lumuhod sa iyong pintuan na mamalimos ng iyong tulong sa kanyang depensa. Ito na ang 10 beses. Dapat ba tayong Paano magiging sapat ang isang pagluhod lang? Noong panahong iyon, lumuhod ako sa harap mo ng 79 na beses. Hayaan mo siyang magpatuloy sa pagluhod. Hayaan mo siyang manatiling nakaluhod. Lumuhod ng 79 na beses. Pagkatapos, papayag akong makita siya.
Vincent, nakaluhod na ako ng 79 na beses. Ayoko talagang makulong. Pakiusap, iligtas mo ako. Vincent, alam kong hindi mo gagawin. Pabayaan mo akong mamatay. Ang sinabi ko lang ay lumuhod ka ng 79 na beses at papayag akong makita ka. Hindi ko sinabing tutulungan kita. Vincent, alam na nila. Wala na akong sakit sa pag-iisip. Ikaw lang, ang hindi matatalo na abogado, ang makakapagligtas sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang ginawa mo kay Great. Masyadong maganda ang kamatayan para sa iyo. Mamatay? Ayaw kong mamatay. Vincent, kung handa kang tulungan ako, gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Ikinulong mo ako sa solitaryo? Iniwan mo akong makagat ng mga insekto ng buong 24 na oras. Bawat pulgada ng aking nakalantad na balat ay puno ng kagat. Si, kung titiisin mo ang bawat pinsala na dinanas ni Great, baka pag-isipan ko ito. Si, handa ako. Siya, simulan nating sa solitary confinement. Vincent, baliw ka. Kung papasok ako sa solitary confinement, lalabas ba akong buo? Si Great ay nasa loob ng buong 24 na oras dahil sa pakikialam mo. Ito ang nararapat sa'yo. Gawin mo o umalis ka. Si, pupunta ako sa solitary confinement. Vincent, nagkamali ako. Palabasin mo ako. Great. Ano pa bang kailangan kong gawin? Para patawarin mo ako? Vincent, naisuot ko na ang mga kwintas gaya ng hiniling mo. Masaya ka na ba ngayon? Hindi naman masama. Sandali lang, sumama ka sa akin sa isang auction. Kaya pinatawad mo na ako. Siya ang walang hiyang lalaki na nagtulak sa sarili niyang asawa sa kamatayan para protektahan ang isang mamamatay tao. Nakarinig ako ng chismis. Sabi nila bumili siya ng singsing para sa taong iyon. Isinakripisyo niya ang kanyang asawa at pinakuha pa ng mga litratong iyon ni Binibining Quinn. Iyon mismo ang kung bakit siya nandito. Nakakadiri lang iyon at ngayon nagpapanggap siyang malungkot at baliw sa pag-ibig. Sino ang sinusubukan niyang lokohin? Kadiri siya. Vincent, wala lang yung sinasabi nila. Huwag mong seryosohin. Ang charity auction ngayong gabi ay opisyal ng bukas. Ang unang item na pagbibidahan, 300,000. 500,000. ang ika-6 na item, 1,000,000. 5 milyon. sunod ay ang highlight ng auction. Isang set ng mga larawan. Simulang bid, 500 milyon. Imposible. 500 milyon. Sino ba naman ang bibili niyan? Anong klaseng tanga ang handang? 500 milyon. Loko. Nakakabaliw ito. 800 milyon. Ano? 800 milyon? Anong klaseng larawan ito? Malalaman mo kung manalo ka sa bid. Hindi ako gagastos ng ganoong kalaking pera para lang masiyahan ang aking kuryosidad. Hayaan mo silang mag-away para diyan. 1 bilyon. 1.5 bilyon. 800 milyon. 2 bilyon. 2 bilyon. Ang kabuuang halaga ng buong subasta ngayong gabi ay hindi ganoon kataas. Nagiging maganda ito. Sa pagkakaalam ko, ang larawang ito ay pagmamay-ari ni Binibining Quinn. Itong si Vincent, malamang malulugi siya para lang makuha ang larawang iyon. Ang set na ito ng mga larawan, kailangan kong makuha ito.
Walang makakakuha nito sa akin. 3 bilyon. 4.5 bilyon. Ginoong Gris, hindi ka na maaaring magtaas ng bid. Ang aming kabuuang liquid assets ay 4 na bilyon at 600 milyon lang. Hindi natin ito kayang manalo. Dapat tayong sumuko. Sumuko ka na. Wala kang pagkakataon. Ginoong Chen, huwag mong kalimutan ang dati nating kasunduan. Inililipat ko ang bahagi ng aking mga bahagi sa Grupo Gris sa iyo. Bigyan mo ako ng pera. Walang problema. Ginoong Gris, huwag mong kalimutan ang mga tuntunin ng ating palitan. Walang problema. Sandali lang. Maaari mo na siyang dalhin. Hindi. Vincent, hindi mo ito magagawa. Bakit hindi? Sabi ko, bawat sakit na dinanas ni Great, mararanasan mo rin. Vincent, pakitang tao ka. Palagi mong sinasabi na kailangan kong pagdaanan lahat ito. Paano ka naman? Malinaw na galing sa iyo ang utos na iyon. Bakit hindi mo ito pagdaanan mismo? Hindi mo kailangang mag-alala. Natural na. Pagdaanan ko lahat ito mismo. Vincent, babayaran mo ito. Makukuha ko ang nararapat sa akin. Pero nasaktan mo si Great ng sobra. Hindi ka rin makakawala ng madali. Huwag kang mag-alala, Ginoong Gray. Kapag tapos na akong kumuha ng mga larawan, may ipapakuha akong tao na magbabalik sa kanya agad. Hindi na kailangan. Dalhin mo na lang siya diretso sa detention center. $4.5 billion, isang beses na. 4.5 billion, ikalawang tawag. 4.5 billion. Sindihan ng Sky Lantern. Nasa loob na si Ginoong Gris. Sa loob ng 3 buong araw. Hindi maaaring. May nangyari sa kanya, di ba? Partikular na nag-utos si Ginoong Gris na manatili siya sa loob ng 3 buong araw at walang dapat mangistorbo sa kanya. Pero, Ginoong Gris, kayo, Tungkol sa nai-report si Ginoong Chen. Nalaman mo ba kung sino ang gumawa? nalaman namin. Ang nagpa-report kay Ginoong Chen ay si Ginoong Dean. Ginoong Gris, dapat po ba kayong pumunta sa ospital ngayon? Hindi. Ibook mo ako sa pinakamaagang biyahe. Papuntang Great. At habang ginagawa mo iyan, maghanda ng ilang matinik na sanga at ang kailangang papel de liha para sa manu-manong pagpapakinis. Great. Dinala ko ang mga larawan pabalik para sa iyo. Nanatili rin ako sa silid ng pag-iisa sa loob ng 3 buong araw. Sabi mo hindi ko alam ang sakit na iyon, ngunit ngayon, naiintindihan ko na lahat. At saka, itong 2 pulseras. Ang isa ay gawa ko, at ang isa ay gawa ni Serena. Ibinibigay ko sila sa iyo ngayon. Pasensya na. Great. Patawarin mo ako. Itatago ko ang litrato. Dahil utang mo sa akin yan. Pero ang mga pulseras na ito, kung isuot ko man lang sila saglit, magkakaroon ako ng bangungot. Ano ba ang bumabagabag pa sa'yo? Anong balakid ang hindi mo malampasan? Sabihin mo lang sa akin kung ano iyon, at gagawin ko. Vincent, tigilan mo na ang pagsayang ng iyong hininga. Tapos na tayo? Dahil ba sa mga sampal? Paano ito? Sapat na ba iyon? Vincent, ilang beses ko bang sasabihin? Pantay na tayo ngayon. Huwag ka nang maghanap sa akin. Bakit? Great. Bakit? Dahil ba sa lalaking iyon na si Duan? Wala itong kinalaman sa iba. Ang ilang pag-ibig. Kapag nawala na, wala na. Kapag tapos na, tapos na. Great.
Sino iyon? Maari bang Vincent? Hindi, imposible iyon. Kung gusto niya akong kunin, tiyak na hindi siya. Tatalian ako ng ganito. Vincent. Great. Buti naman. Ayos ka lang. Serena, lumabas ka dito. Ngayon, ikaw ba iyon? Ikaw pa rin ang lalaking minahal ko ng matagal. Ikaw iyon. Ano ang tinitingnan mo? Buwisit ka. Serena, tigilan mo. Hinding-hindi kita hahayaang makatakas dito. Tama iyan. Pinagluhod mo ako ng 99 na beses. Ikinulong mo ako sa solitary cell. Pinagawa mo ako ng pulseras na tinik. At ibinigay mo ako sa pervert na iyon, Ginoong Chen. Talagang hindi mo ako hinayaang makawala. Ginawa ko ito. Wala siyang kinalaman dito. Pakawalan mo na ngayon si Great. Hindi ka ba nagtataka? Isang lalaking ikaw mismo ang nagpakulong, na malapit ng litisin. Paano siya nakarating dito? Ano ang mahirap intindihin? Peke lang na pagpapakamatay yan. At bumalik sa ospital para magpagamot. Kaya pala ikaw ang gusto ko. Ang talino. Ano ang gusto mo? Pumunta ako rito ngayon. Walang balak na payagan kayong umalis ng buhay. Vincent, babayaran mo ako para sa ginawa mo sa akin. Tara, Grate. Sabihin mo sa akin, sino sa inyong dalawa ang mabubuhay? Tama na ang kalokohan. Serena, ako dapat ang magtanong sa'yo. Ano ang pakiramdam na hinuhusgahan ka ng lahat? Ang mawalan ng reputasyon sa lipunan? Gusto mo ba yun? Serena, ako ang nagpahirap sa'yo. Sa akin mo ilabas ang galit mo. Bitawan mo na si Grate. Gawin mo sa akin ang kahit anong gusto mo. Sige, kung ganoon, gusto kong pilayin mo ang sarili mong mga binti at manatili ka sa tabi ko sa natitirang buhay mo. Han ka ba? Oo. Halika rito. Kalagan mo siya. Baliin mo muna ang mga kamay niya. Vincent. Masaya ka na? Oo. Sinabi kong ililigtas ko siya. Pero hindi ko sinabing pakakawalan ko siya. Ngayon, sa lugar na ito, maglibang ka. Walang hangganan. Tigil. Gusto ko. Saklolo. Huwag kang matakot, Great. Binibining Luis, wala na tayong oras. May mga sasakyan ng pulis na darating. Vincent, papayagan sana kita ngayon. Pero hindi mo lang pinahalagahan. Sa loob ng 5 minuto, mapupuno ang lugar na ito ng nakalalasong gas. Sabay ko kayong lalayas. Serena, ikaw. Isuot mo. Ngayon. Pero mamamatay ka. Pero, mabubuhay ka. Vincent. Ang mga tao ay mga masalimuot na nilalang na puno ng emosyon. Ang pag-ibig at puot ay maaaring magkasabay. Gayon din ang pagkasuklam at pagnanasa. Hindi sila nagkakasalungatan. Kahit na makalipas ang mga taon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako lumuha ng luha na iyon. Noon,
Great, huwag kang matakot. Tapos na ang lahat. Paano siya? Siya, hindi siya patay, pero nakalanghap siya ng sobrang toxic na gas. Nasira ang mga organo niya. Nagdulot ng malalang pinsala. Baka maiwan siya ng ilang hindi na mababagong epekto. Ang katawan mo, kailangan ng ilang oras para gumaling. Pagkatapos noon, ang mga tao ni Sean ang mag-aayos para makauwi ka. Great. Pwede ba tayong magkita ulit? Mula ngayon, maninirahan na ako sa ibang bansa. Kung walang magiging problema, hindi na ako babalik. Great. Tumayo ang lahat. Nalaman ng hukumang ito, ang nagsasakdal, Grate, ay nagsampa ng kaso laban sa nasasakdal, Serena, na may hindi sapat na ebidensya. Ang mga paratang ay hindi napatunayan. Ang nasasakdal, Serena, ay napatunayang walang sala. Siya ay dapat palayain agad. Nalaman ng hukumang ito, ang nagsasakdal, Grate, ay nagsampa ng kaso laban sa nasasakdal, Serena, at ang mga paratang ay napatunayan. Nanay. Ang pamilya Luis ay bangkarote. Si Serena ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Makapagpahinga ka na ng payapa. Great. Saan ka nagpunta? 3 oras akong pumila. Sa wakas, nakuha ko ito. Ang Lotus Puff Pastry na gusto mo talaga. Nauubusan na tayo ng oras. Pumunta tayo sa airport. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? Sinabi ko sa'yo na malamig dito. Kailangan mong magbihis ng mas mainit. Tayo'y magkasama na sa kalahating taon. Kahit hindi ako ganap na handa, naguguli ng natitirang buhay ko. Kasama siya. Gusto ko pa ring sundin ang aking puso. Makasama ang mahal ko. Tara na. Makakarating? Kaya tayo? Okay lang kahit hindi. Ibigay mo sa akin. Ginoong Grace, bumalik na tayo. Masyado kang malubhang nasugatan sa aksidenteng iyon. Pagkabigo ng organ, at mayroon ka pang mga after effects, hindi ka maaaring lumayo sa sanatorium ng matagal. Ito na marahil ang huling pagkakataon sa buhay ko na makita si Grate. Hayaan mo akong tumingin ulit. Isang huling tingin? Kapag natutunan mo kung paano gumawa ng Lotus Puff Pastry, gawin mo ito para sa akin. Hindi pwede. Bakit hindi? Hindi tama ang presyo. Dahil hindi mo kaya? Makita siya namumuhay ng malusog. Sa mundong ito, tinatamasa ang magandang kasalukuyan. Talagang maganda. Wala na akong ibang nais sa buhay na ito.